Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating BCF Online Sunday Service. Grace and mercy of our Lord Jesus be with you all. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. It is my desire and prayer na ang bawat isa ay magkaroon po na encounter sa ating Panginoong Diyos. That you will be able to grasp yung kanyang mystery, ang kanyang plano sa iyong buhay, upang sa ganon, tayo po ay makapamuhay na mayroong pag-asa sa hinaharap. I believe na malapit na pong dumating ang ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pagdating, nawa kayo po ay mapuspos ng kanyang banal na Espiritu ng Diyos. Ang mensahe po natin ngayon ay patungkol sa mystery of God's plan. Noong nakaraang linggo, napag-usapan po natin ang tungkol sa certainty of the harvest at the kingdom of heaven. Kung hindi pa po ninyo ito napapanood, maaari nyo pong balikan yung ating mga previous video at panoorin ito upang sa ganon, ang mensahe natin ngayon ay inyong maunawaan. Alam nyo po, kung maunawaan po natin yung mystery ng Diyos na plano niya noon pa man, ang ating pamumuhay Kristiyano ay magiging matatag at ang pag-asa natin sa hinaharap ay magiging matatag sapagkat alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating para tubusin ang lahat sa mga kasalanan. So ano itong mystery of God's plan? Sa Efeso chapter 1 verse 9, ito ang sinasabi. Babasahin ko po sa New Revised Standard Version at sa Tagalog. According sa New Revised Standard Version, He has made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure that He set forth in Christ. Sa Tagalog, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ano ang sikretong layunin ng Diyos? Ano ang kanyang plano? Ano ang layunin ng kanyang creation? Bakit nilikha ng Diyos ang creation? Maari ba nating malaman kung ano ang layunin ng Diyos? Nireveal na ba ito ng Diyos? Paano? Binigay na ba ng Diyos ito para malaman natin? Ang plano ba ng Diyos ay magkakaiba sa bawat tao? Ang mga tao ba ay part ng plano ng Diyos? Yan po ay ilan sa mga tanong na sasagutin sa ating mensahe ngayong umagang ito. Alam niyo po si Apostol Pablo at ang mga kapwa mananampalataya noong early days ng church, sila po ay naniniwala na may plano ang Diyos at ito ay nireveal sa kanila. Naniniwala sila na ang layunin ng Diyos ay sikreto at ito'y na-reveal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang layunin ng Diyos? Katulad ng nabasa natin kanina sa Efeso chapter 1 verse 9 hanggang 10, sa verse 10 ito po ang sinabi, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Sa Revised Standard Version ng Ephesians chapter 1 verse 9 and 10, malinaw itong na-translate. Sabi rito, for He has made known to us, God made known to us, in all wisdom and insight, the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Or sa Tagalog, ipinaunawa sa atin ng Diyos
ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ipinaunawa sa atin ng Diyos yung hiwaga, yung mystery, yung kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kaya naman kung babalikan po natin ang gospel nung panahon pa ni Jesus, siya po ay malimit magpahayag ng mga parable patungkol sa kingdom of God. At ang mga disciples po ni Jesus na unawaan ito at ipiniliwanag din sila ng Panginoon. Alam niyo po, lalo pang tumibay yung kanilang pananampalataya noong ang ating Panginoong Hesus ay nag-resurrect na. And that we also, as a believer of Jesus, we have this Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus upang maunawaan natin yung mystery at plano ng Diyos sa hinaharap. Ako po ay excited sa plano ng Diyos na ito sa hinaharap. Ayon kay Pablo sa Efeso chapter 3, verse 8 and 9, sabi nga niya sa kanyang sarili, ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos. Siya ang pinakahamak sa pinili ng Diyos. Gayunman, sabi niya, minarapat niyang ipagkaloob sa akin, minarapat ng Diyos na ipagkaloob kay Pablo ang natatanging kagandahang loob na ito. Ano ito? Na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita patungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. You see, si Pablo ang pinagkalooban ng Diyos na yung kagandahang loob niya na maipangaral sa ating mga hintil yung magandang balita patungkol sa di masukat na kayamanan ng Diyos. Kaya through the gospel of our Lord Jesus Christ, lahat po ng mga hintil ay mayroong lahat po tayo ng mga hintil ay mayroong pag-asa sa hinaharap na tayo rin po ay makakabahagi sa kanyang plano na inihanda ng Diyos noong pamang likhain niya ang sanlibutan. Ano pa ito? At sabi niya, at upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So you see, dalawang bagay ang nais ipaunawa sa atin ni Pablo. Una, siya ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang natatanging kagandahang loob na maipangaral sa ating mga hintil ang mabuting balita patungkol sa di masukat na kayamanan na kay Kristo. Pangalawa, upang maipaunawa sa atin ano yon, yung lahat ng isasagawa ng Diyos na kanyang lihim na plano, na yung planong ito ay inilihim ng Diyos noong unang panahon. So ngayon na-reveal ito. Paano ito nangyari? So kailangan po nating balikan kung ano po yung original state and original plan ni God before the earth and heaven was created. Alam niyo po sa Genesis chapter 1 verse 27, ang original plan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Adam at Eva o Eve ay magmultiply in the image of God. Pinagpala sila ng Diyos and gave them authority over all God has created. Lahat ng nilikha ng Diyos ay subjected to Adam, as Adam and Eve is subjected to God. Nilagay sila ng Diyos sa Garden of Eden, which is the paradise of God here on earth. In verse 27 ng Genesis chapter 1, ito ang sinasabi, nilalang nga ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala at sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig.
at kayo ang mamamahala nito. You know the story of Genesis chapter 1. You know the story of Adam and Eve. Satan deceived Eve and Adam. Noong sinuway nila Eve at Adam ang Diyos, nahiwalay na ang Diyos dahil sa kasalanan. Maraming tao, alam niyo po, maraming tao ang gumagawa nung nahiwalay na tayo sa kasalanan. Maraming tao ang gumagawa ng paraan para manumbalik yung fellowship and relationship ng Diyos sa tao. Simula nung nagkasala si Adam at Eve, noong mga panahon na yon, noong mga panahon in the Old Testament at panahon ni Noah and beyond, ay gumawa na ng mga paraan para ma-restore yung kanilang relationship with God. But malinaw na sinasabi, even today, mga kapatid, even sa panahon natin ngayon, if you observe those things, lahat po ng tao ay gumagawa ng kaparaanan para manumbalik yung relationship ng Diyos sa sarili nilang kaparaanan. They are doing things para many things, no? Para manumbalik yung relationship sa Diyos. Pero ito po, malinaw ang sinasabi ng scriptures o Biblia sa Efeso chapter 2 verse 9. Ito ang sabi ni Pablo. Ang kaligtasan, ito ang sabi niya patungkol sa kaligtasan ng tao. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So, sinasabi ni Pablo, ang kaligtasan ng tao ay hindi makukuha sa pamamagitan ng gawa ng tao. So, malinaw, if you are earning your salvation through good deeds, religion, self-sacrifice, pagsunod sa anumang alituntunin, you are sincerely wrong. Kung sa iyo tingin mo na para ako maligtas sa aking kasalanan ay sa pamamagitan ng paggawa ko ng mabuti o pagpapakabuti o pagsapi sa anumang religion dito sa lupa o self-sacrifice, you are sincerely wrong. Bakit? The Bible tells us clearly, si Jesus na po ang nagsasabi sa John chapter 14 verse 6. Nasabi niya, I am the way. Jesus is the way, the truth, and the life. So meaning, Jesus is the way, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban na dumaan ka sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, and the plan to restore everything back to its normal creation, to its normal state, ito ay nilihim ng Diyos. At ito ay nireveal sa mga taong sumasampalataya kay Kristo na ating Panginoon. To bring back the normal state ng ating mga tao dahil nahiwalay tayo sa Diyos because of sin, because Satan originally deceived Eve and Adam, para maibalik yung normal state na yon, we must accept and reconcile to God through our Lord Jesus. Why? Because Jesus is the mediator. Wala na pong iba. So, magtataka ka, maraming tao ang nadideceive, nagpapakahirap sa panahon natin ngayon. Because, sabi nga ni Hosea, my people is destroyed because of lack of knowledge. Lack of knowledge. Karamihan sa mga tao ngayon ay kulang sa kaalaman patungkol sa Diyos. At kung mayroon mang kaalaman, they don't have wisdom to execute the truth. They are following the ways of Satan. Kaya sinabi ni Jesus sa mga Israel noon, your father is a liar from the very beginning. Alam niyo po, kung hindi po natin mauunawaan yung original state natin kung paano nilikha ng Diyos si Adam and Eve before they were nagkasala, hindi po natin mauunawaan ang plano ng Diyos sa kasalukuyan, na kung saan ito ay nireveal niya sa kanyang mga apostol.
in a vision. Not in apparition, but in a vision. Maraming tao ngayon ang naniniwala sa apparition. Hindi sa vision, hindi sa scriptures. Kaya malinaw, the carnal mind, hindi maunawaan ito. Ibig sabihin yung ating physical nakatayuan, yung carnal, yung sarili nating kaisipan, hindi ito maunawaan. Bakit? Because it is carnal mind. But a person with the Spirit of God, maunawaan ito. Why? Because you have the Holy Spirit. The promise God has given you. Yung Holy Spirit, yan ang pangakong ibinigay sa atin ng Diyos na garantiya na ikaw ay anak ng Diyos. You are sealed because of the Holy Spirit. Once you believe the gospel of our Lord Jesus, when you believe the gospel of our Lord Jesus, you are sealed by the Holy Spirit. Ikaw ay anak na ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi maunawaan yung mystery o plan ng Diyos sa hinaharap because they are carnal mind. Wala po ang banal na espiritu ng Diyos sa kanila. At hindi po nila nire-recognize si Jesus as the Messiah who has na siyang promise ng Diyos noong kay Adam pa at noong panahon pa ni Abraham, noong panahon pa ni Moses, noong panahon pa ng mga propeta na itinakda na Diyos at noong New Testament early church, ito ang ipinangako ng Diyos. If we could only grasp in our mind, in our heart, the plan of God in the future that will come, ang pamumuhay po natin ngayon magbabago. Magkakaroon po tayo ng matibay na pag-asa dahil sa pamamagitan ni Kristo, manunumbalik ang lahat in heaven and on earth. Everything will be bring back into an original state. New heaven and new earth will come at itong earth na ito na tinitirhan natin ngayon will pass away. At sa new earth, makakasama natin ang Diyos. At naroon ang Holy Jerusalem. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ito sapagkat napakahalaga po ito sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na para lang pabayaan tayo. Na dyan, ikaw na dyan, bahala ka na. No! Mahal po tayo ng Diyos. God is patience. Mayroon po siyang pagtsatsaga. At ang Diyos ay long-suffering. Nagtiis po siya. Na habang tayo nagkakasala, pinagtiisan niya tayo. You know what? Because God is holy. Lahat ng makasalanan na hindi pwede doon sa kanyang kaharian sapagkat doon ay banal. Kaya mga kapatid, mababasa natin sa mga sulat din ni Apostol Pablo patungkol sa lihim na hiwagang ito. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6, ito ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, patungkol sa mystery ng Diyos na inireveal sa kanila ng Diyos. Ano ito? Sabi niya sa verse 7. Verse 7, sabi niya, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim. So, ang ipinapahayag nila Pablo ay yung lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaganan niya para sa ating ikakaluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. So you see, bago pa likhain ng Diyos ang sanlibutan, ito na ang kanyang plano. Sabi na to bring back everything to its original state, to its original plan through our Lord Jesus. If you look at it, si Satan ay unang-unang nag-rebel kay God in heaven. And 1/3 of the angels sumunod sa kanya. And then itinapon siya ng Diyos dito sa lupa. At dito sa lupa, noong mga panahon na yon, nandito si Eva at saka si Adam. And we know that Satan disguised as a serpent, no? At dinisib niya
si Adam and Eve. Through Eve. So, nagkaroon na ng kasalanan. Kaya God love us so much. Siguro, kung hindi tayo mahal ng Diyos, noon pa lang, gumawa na ng pinalitan na si Eva at Adan. Hindi. But because we are His masterpiece, mahal niya tayo, no? Gumawa siya ng kaparaanan. Plano na niya ito. Noon pa man. Sabi nga sa Colossians chapter 1, verse 25 and 29, ito ang sabi ni Pablo, ako'y naging lingkod nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Si Pablo ay naging lingkod, pinili siya ng Diyos upang ipahayag sa atin ang kanyang salita because Pablo is the apostle of the Gentiles. Alin sa kanyang ipahayag yung kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag na sa kanyang mga hinirang. Praise the Lord! Hallelujah! Itong lihim na ito naihayag noon pero ngayon naihayag na sa kanyang mga hinirang. Sa early church at sa panahon natin ngayon, those who follow Jesus, those who are a believer of Jesus, naihayag na po ito. 27, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! You see, makikita po natin that everything is in Christ. Believe Jesus. Wala na pong iba. Kaya nga po, malinaw that the gospel is the salvation of the Jew and the Gentiles, mga kapatid. Verse 28, ito ang sabi, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya naman po, kung magpahayag po kayo, ipahayag nyo po ang ating Panginoong Hesukristo sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa mga taong inilalapit sa inyo ng Diyos na si Kristo, ang kabuuan ng lahat. Nasa Kanya po ang buhay. Nasa Kanya ang plano ng Diyos na itinakda niya noon pa man. At hindi po ito makukuha sa sarili nating kalakasan, maliban na lamang kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, maliban na lamang na tinatanggap mo si Jesus as the Messiah, as your Lord and Savior of your life, mga kapatid. Sa Colossians chapter 2, verse 2 and 3, ito ang sinasabi ni Pablo patungkol sa mystery ito, patungkol sa gospel na ito. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. So, ginagawa niya ito na may bahagi ang mabuting balita at may share yung gospel upang ang lahat ng tao, lahat po ng tao na inilalapit ng Diyos sa Kanya o sa atin, ay mabuklod sa pamamagitan ng pag-ibig. Bakit? Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Praise the Lord! Hallelujah! Sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. You see, alam niyo po, maraming tao ngayon ang pariwara, wanderer. Maraming tao ngayon ang di alam kung saan sila patutungo. Kaya naman, the church has the power and authority to share, to ibahagi ang
gospel sa mga taong ito. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay po ng mandato bago po siya umakyat sa langit. Sabi niya, all authority ay binigay sa Kanya in heaven and on earth. So sabi niya, humayo kayo, ibahagi ang mabuting balita, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And lo, I am with you hanggang sa katapusan ng mundo. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung ang ating Panginoong Hesus nandito pa sa lupa 2,000 years ago, itong lihim na sikretong ito ng Diyos ay Kanya ring ipinahayag para bang nung nagpapahayag siya noon sa mga Israel at sa mga disciples, para bang mayroong code na hindi maunawaan ng mga Israel at ng mga disciples. At ang code na ito na kailangan mong i-encrypt. So praise the Lord, after His resurrection, itong mga sulat niya ay itong mga pahayag niya ay nalaman ng mga apostol at naipahayag po sa atin. Halimbawa na lang po sa Luke chapter 19, verse 42. Noong si Jesus ay papasok sa Jerusalem, nakasakay po siya sa asno, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, referring to Jerusalem, yung mga Israel doon, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Nung panahon niya, hindi ito lingid sa kanilang paningin, sa kanilang isipan na si Jesus ang Misaya. Hindi pa nila po maintindihan. Kasi kung alam nila, they would not crucify Jesus. But ito ay inilihim po sa kanila. Alam niyo ba, ang mga pahayag ng ating Panginoong Hesus ay para bang, yun nga, sinasabi ko kanina, may code, naka-encrypt, na kailangan po nating i-encrypt yung code na yun. Alam niyo po, ang Greek word ng hidden ay, or lihim, ang Greek word ng hidden ay crypto. Sa English word, cryptic, na ang ibig sabihin ay secret or mysterious. Katulad na lamang ng sinabi ni Jesus sa Luke 18:34, sinabi ni Jesus ang paraan ng kanyang kamatayan, ngunit hindi ito maunawaan ng kanyang mga disciples. Sinabi niya sa 34 ng Luke 18, subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig. Inilihim sa kanila ang kahulugan niyon at hindi nila nalalaman ang sinasabi ni Jesus. So you see, nalaman na lang nila kung ano ang mangyayari kay Jesus. Ni-reveal sa kanila after the resurrection na kung ano mangyayari sa Messiah. Now, Jesus described sa kanyang mga turo ni Jesus nung panahon nila, Jesus described the kingdom of heaven as like a hidden treasure. Example, sa Matthew 13, verse 44, nang sinabi rito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kanyang kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilihin ang bukid na iyon. So sinasabi yung kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa bukid. So parang encrypted, naka-code. Pero ngayon, nauunawaan natin that the kingdom of God ay through our Lord Jesus. You can come to the kingdom of God sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Because kingdom, meaning kaharian, there is king. And the king is Jesus, mga kapatid. Alam niyo po, Jesus also rejoiced that the secrets, o yung hidden secrets na ito, were hidden from the wise at ni-reveal sa mga simpleng mga tao. Sa Luke chapter 10, verse 21, sabi ng Panginoong Hesus, ng oras ding iyon si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, nalangin po siya rito. Sabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon, ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. You see, ito po ay na-reveal, nalihim
sa mga marurunong. Until now, marami pong hindi nakakaunawa. Punta ka po sa Israel at sa lahat ng sulok ng mundo. Marami po ang hindi tumatanggap o kumikilala sa ating Panginoong Hesus as the Messiah. Kaya noong nag-resurrect ang ating Panginoong Hesus, yung sekreto na plano ng Diyos ay ipinahayag ng mga disciples. Yan ang kanilang misyon, to reveal God's plan through our Lord Jesus Christ. Nung nag-resurrect ang Panginoong Hesus, ang mission ng itong 12 disciple is to share yung mystery ito, to share ang gospel through our Lord Jesus Christ. Kaya naman, bakit ito nilihim? Bakit mahirap ito maunawaan ng mga tao? Bakit ang mga disciple ni Jesus ay nakita at naunawaan ito after yung resurrection? Bakit maraming tao ang hindi makita at malaman ng tunay na plano ng Diyos? Bakit po? Because Satan is continually deceiving the human race until now. Kaya wag po kayong magtaka kung maraming taong hindi kumikilala kay Jesus because Satan is opposing it. Ayaw niyang makakilala ang tao kay Jesus as the Messiah. Ayaw niyang maibalik sa original state, sa original plano ng Diyos, ang tao. That's why he is using many platforms to deceive mankind. Mapapansin niyo po, marami ang nagtuturo ngayon na inilalayo ang mga tao sa Panginoong Hesus na siyang tunay na kaligtasan ng bawat tao. Marami pong nagtuturo ngayon na inilalayo si Jesus sa tao. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kanila na mas mabuti pang ihulog sila sa dagat na mayroong tali sa liig ng gilingan para hindi sila maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Napaniwala ang mga tao na ang kaligtasan or to make right with God or to know the secret knowledge of God is by religion-based idea, mga kapatid. Marami ang naniniwala na ang spiritual things can be discovered by human effort or by discipline or self-sacrifice. Kaya karamihan yan po ang ginagawa ng tao. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na we can make right with God by His grace through our Lord Jesus. Wala na pong iba, mga kapatid. It's not by our own effort or good works, kundi through our Lord Jesus. In other words, mga kapatid, the secret of the kingdom of heaven is through our Lord Jesus. Hindi mo maunawaan ito hanggat hindi mo isinusurrender ang iyong pagkatao, ang iyong buhay, o isipan o kalooban sa Diyos. Kung ang sarili mo ay nakatuon pa sa panlupa, mga kapatid, hindi po ito maunawaan ng isang taong karnal. Kung ang tao ay hindi niya ipinagkakatiwala ang buhay niya sa Diyos, kung siya ay nakatuon sa mga bagay na panlupa, sapagkat hindi po ito maunawaan ng carnal mind. At kung hindi ka nagpapailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na siyang mediator ng tao sa Diyos, hindi mo maunawaan ang hiwagang ito, ang mystery ito na plano ng Diyos. If you are continually rebelling against God sa kanyang plano. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 10 verse 17, inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. So, you see, yung parang mga bata, walang muwang, na tinanggap nila si Jesus as the Messiah and Lord and Savior. Di ba, nagtiwala sila sa Panginoon? Kaya inilihim ito sa mga wise o matatalino. Yan din po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto ng chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinapahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Ipinahayag niya ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan, sapagkat nung ako'y nariyan,
ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Kristo Jesus at ang kanyang kamatayan sa krus. You see, ipinahayag ni Pablo sa mga Korinto, si Jesus lamang at yung kanyang plano. Mga kapatid, wala nang iba. So as we go forward, sharing the gospel, wala dapat tayong ipahayag kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang plano sa hinaharap. Maraming tao ngayon, tagapagturo ng salitang ngayon ay, make it complicated to those who hear the word of God. Kaya ang hirap nilang maniwala. Kaya malinaw na sinasabi ni Pablo, pumunta ako dyan sa Korinto para malinaw na ipahayag sa inyo ang kaligtasan. Malinaw na ipahayag sa inyo ang patungkol kay Kristo at ang kamatayan niya sa krus. Throughout the Bible, makikita natin na ang knowledge to the secret plan of God is through our Lord Jesus. Basahin niyo po ito. From Genesis to Revelation. The mystery of God's plan ay may kinalaman. Yung mystery ng plano ng Diyos ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus na siyang plano ng Diyos noon pa man. Wala na pong iba. Yung pagkakaisa ng human race, is through our Lord Jesus. Yung pagkakaisa only can happen, mangyayari lamang po ito through our Lord Jesus, mga kapatid. Ang kapayapaan na hinahanap ng bawat isa ay matatagpuan lamang kay Jesus. Wala na pong iba. Yung mystery that was hidden long ago is now revealed through reconciling people back to God, mga kapatid. Kaya malinaw na sinasabi sa Romans chapter 10 verse 15, how beautiful is the feet of those who share the good news. O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So sinabi ni Pablo, kung ikaw ay nagbabahagi ng mabuting balita, ikaw sinasabi niya rito, ang iyong mga paa ay beautiful because you are bringing the good news to those who are unsaved na inilalapit sa iyo ng Panginoon. At sinabi rin ni Jesus sa Matthew 5 verse 9, itong sabi niya, blessed is the peacemaker, for they shall be called the sons of God. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila itinuturing na mga anak ng Diyos. Ano po ito? If you are a peacemaker between Jesus is our mediator through ng tao at God. Tayo naman become the peacemaker para reconcile ang tao sa kay Jesus na ilapit natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, blessed, ikaw ay pinagpala, mga kapatid. You know, napakasarap po maglingkod sa Panginoon kapag naunawaan po natin ang kanyang karunungan, ang kanyang plano sa ating buhay. Hindi po ito komplikado na kagaya ng itinuturo ng iba. They make it complicated sa mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. And it is my prayer na ang bawat isa sa atin, na bawat nakikinig at nanonood ng videong ito, it is my prayer na mabuksan po ang inyong kaisipan patungkol sa hiwaga ng Diyos o sa mystery ng Diyos na plano niya noon pa man para sa ating mga nilikha. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang lahat ng tao. Kaya niya ibinigay ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. It was promised by God long ago, nung panahon pa man ni Adam at Eve. Kaya naman po sila ay hinabangan po nila ito. At yung mga anak ni Eve na si Seth at yung mga henerasyon ni Seth, sila po ay naglingkod sa Diyos. Let me end by reading to you Efeso chapter 1 verse 3 hanggang 10. At dalangin ko na ma-encourage kayo sa salitang ito. Sabi sa verse 3 hanggang 10 ito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Pinagkalooban
Niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na magmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisailalim ang mga ito kay Kristo. Yan po ang revelation ng ating Panginoong Hesus kay Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3 hanggang 10. Basahin niyo po yung buong Ephesians. It is my desire and prayer, mga kapatid, that all of us will come into the full knowledge of the mystery of God through our Lord Jesus. Darating po ang panahon, ang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang pagbabalik at ang mga taong nagtiwala sa ating Panginoong Hesus, kumikilala sa ating Panginoong Hesus, ay kanyang makakasama. He will give us life. Walang iba. Ang buhay na ito ay magmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Habang buhay ka pa, pagbulay-bulayan mong maigi ang iyong buhay. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa mundong ito. At ang mundong ito ay papanaw, lilipas po ito. But the Word of God, every Word of God ay hindi po lilipas. It will not come back to God na walang mangyayari. Ito po ay magkakaroon po ng accomplishment. Tayo po ay mayroon po tayong bahagi sa plano ng Diyos. And that is through our Lord Jesus. Let me pray for you. Father God in heaven, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig po ng iyong salita. Lord, we know, Lord God, that in the beginning, Lord, yung plano mo, Panginoon, sa mundo, sa bawat tao ay magkaroon po ng fellowship, ng relationship with you. At ito po ay nasira because of sin. At ito po ay nire-restore mo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. And that is your plan long ago, Father. Lord, in the name of Jesus, I pray na maunawaan po ito ng bawat nakikinig. Salamat, Ama, sa bawat isa sa church. Bigyan mo po ang bawat isa ng kapangyarihan na maipahayag ng malinaw, may katalinuhan ng iyong salita. At ang lahat po na makikinig, Panginoon, magkaroon po ng unawa. Ama, I pray for our nation. I pray for revival. I pray for the church, O God, na yung kalooban mo ang masunod sa bawat church at sa bawat mga leaders and pastors and messengers na tinawag mo, O God. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sumayin niyo po ang Diyos na buhay. Pagpalain po kayo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Hanggang next week, magkita-kita po tayong muli. God bless you. Bye-bye. Shalom.